Good morning mga kaibigan. Meron lamang nagtanong sa akin tungkol sa issue ng sangla tira. So kapagka ang usapan kasi ay isasangla ang isang bahay at ikaw na ang titira dito or um, depende sa magiging usapan ng nagsasangla at nakukuha ng sinasabing sangla kasi minsan ang nangyayari ay isasangla ang isang property pero merong ibang nangungupahan dito at ikaw yung mangongolekta nung upa sa bahay bilang interest doon sa pagkakasangla nung bahay. Minsan naman ang nangyayari ay isinasangla yung bahay at ikaw na pinagsanglaan ang titira at yung pagtira mo doon ay yun na rin yung magiging bilang kabayaran doon sa pagkakasangla ng bahay at pagkatapos ng taon ng inyong kontrata or na pagkasunduan ay doon lamang tutubusin ng may-ari ng bahay ang kanyang bahay nang wala na pong interest sapagkat yung interest ay yung pagtira ninyo or yung pagsingil ninyo ng monthly na upa doon sa bahay. Nakadepende pa rin yan sa kung ano yung mapag-usapan ninyo ng may-ari ng bahay or ng taong nagsasangla. Pero ito pong mga ganitong klaseng usapin, kung tatanungin natin ay legal ba ito o hindi? Oo, legal ito. Ito ay naaayon sa batas at kung titingnan ninyo, ito ay naaayon sa anti-crisis na tinatawag o yung nasa Article 32 to Article 2139 ng ating new civil code. So nakadepende talaga sa magiging stipulations or kung ano yung mapag-uusapan ng dalawang tao na nagsangla at pinagsanglaan. Pero again, hindi po makukuha ng nagsangla ang kanyang bahay or ang kanyang property hanggat hindi niya nababayaran yung kabuuan ng pinagsanglaan. Minsan kasi ang nangyayari sa sangla-tira ay isasangla sa iyo yung property pero yung monthly dues or ang monthly rent nito ay mapupunta sa iyo, ibabawas doon sa principal amount ng utang. So may mga ganong usapin. Meron naman na yung monthly dues, let's say rent ng property na yon ay mapupunta doon sa pinagsanglaan at iyon ay magiging bayad ng interest. So dapat yung mga yon kapag gumawa tayo ng kasulatan or ng dokumento na may kinalaman sa sangla-tira or anti-crisis na tinatawag, dapat nakasulat kung magkano yung principal amount at kung magkano yung interest at kung gaano katagal para ito po ay maging valid sapagkat kung hindi nakalagay sa kontrata kung magkano ang principal amount at ang magiging interest nito ay magiging invalid po ang kontrata. Ngayon naman, may mga issue dito sa Pilipinas na naggagawa ng pumapasok sa kontrata ng sangla-tira ngunit yung isinasangla namang bahay ay rights lang din or wala pong titulo. Yun yung mahirap pasukin. Kasi unang-una, kung tayo ipapasok sa sangla-tira, dapat ang unang-una nating gawin ay ipanotaryo yung kontratang nabuo. Humingi ka ng ID ng taong nagsasangla at humingi ka ng kopya ng title or ng titulo ng property. At ngayon, pagkatapos mo mapanotaryo yun, kailangan mo siyang dalhin sa civil registry, sa local civil registry upang ma-update doon sa likod ng titulo or magkaroon ng notation sa likod ng titulo na ang lupang yan or ang property yan ay nakasangla sa iyo. Ngayon, kapag natubos na yon ng may-ari, kailangan mo ulit ipanotaryo yon, dalhin sa civil registry at para mapaalis yung notation sa likod ng property. Yan ang pinaka-safe na paraan upang ma-secure mo yung ipinautang mo at yung property na ito ay hindi na maibibenta sa iba sapagkat kapag iyan ay ibinenta sa iba, makikita pa rin naman ng taong bibili nito na merong annotation sa likod ng property na ito ay nakasangla pala sa iyo. Pero doon po sa mga tao na nagsasangla ng kanilang property na rights lang din naman or wala namang titulo, medyo mahirap po yan. Wala po tayong habol dyan kapag yan ay ibinenta ulit sa iba, yung property na yan, yun yung tinatawag na double sale, or kapag ito naman ay isinangla ulit sa iba, wala rin po tayong magiging habol sapagkat wala nga tayong katibayan na sa kanila mismo yung property. Ang mainam nyo na lamang gawin kung halimbawa nangyari sa inyo yung double sale na tinatawag na naisangla sa iba or isinangla ulit sa ibang tao pagkatapos maisangla sa inyo ay
dali nyo na lamang sa barangay for conciliation. Kasi kung ifa-file nyo pa rin yan ng small claim, ito pa rin ang sasabihin naman sa inyo ng korte. Pag-uusapan nyo pa rin naman sa barangay yan or isa-settle ninyo yung kaso sa small claim court. However, wala pa rin po kayong mapapala or makukuha kung yung tao ay wala talagang maipambabayad. Okay? So, yun lamang po. Naway nasagot ko ang inyong kasagutan, at kung meron pa po kayong ibang katanungan, maaari niyo po akong i-message or i-follow ang aking Facebook page, at doon po kayo mag-message. Sa iba naman pong mga usapin, yan po ay ipopost ko sa mga susunod na videos. Maraming salamat po.